kailangan po masasabing plunder ang ginawa ng isang tao? At ano po ang pagkakaiba nito sa estafa? Naku, bakit kaya siya interesado sa plunder at sa estafa? Ano? Okay, attorney, ano po ang may sasagot po natin, Attorney Glacy? Opo, ito po ay isang interesting na katanungan at medyo mahaba-haba pong discussion po ito. Pero paiikliin po natin. Ang dalawa pong krimen na ito ay medyo parang nagkakapareho nga po dahil in a sense na ang mga akusado po sa plunder at estafa ay may intensyong mangloko o manglamang ng kapwa. Kaya sige po at isa-isahin po natin ang pagkakaiba nila. So unang-una po magkaiba po ang plunder at estafa dahil magkaiba rin po ang batas na nakakasaklaw sa kanilang dalawa. So ang estafa po ay napapaloob po sa tinatawag nating Revised Penal Code na nagpaparusa rin po sa mga krimen na kadalasan po ay familiar na sa atin na tulad po ng pagnanakaw or theft, homicide, murder at marami pa pong iba. So doon po covered ang estafa. Ang plunder naman po ay nasasakop ng Republic Act number 7080 or 7080. Isa po itong special law o batas na specifically po ay pinanukala para sa pagbibigay ng kaparusahan sa krimen ng plunder. So yun po ang una nilang pagkakaiba. Ngayon naman po magkaiba rin po sila dahil po sa mga elemento nilang dalawa. So unahin po natin mga Miss Annie and Attorney Dat yung estafa o panlilinlang. So para po sa estafa, para ka po makapagsampa ng estafa, kailangan po ninyong patunayan ang mga sumusunod. So una po na ang akusado ay gumamit ng deceit o panlilinlang, fraud o pangloloko, o di kaya po ay maling representasyon. So halimbawa po dito ay pag sinabi po nating may mali pong pahayag ang akusado or nameke po siya ng mga dokumento, o iba pa pong paraan ng pangloloko o panlilinlang para po maingganyo ang isang tao o ang biktima na pumasok sa isang transaksyon kasama po ang akusado na iyon. Pangalawa po, ang biktima naman po ay dapat nawalan ng pera o ari-arian or dumanas po ng pinsala or danyos na resulta mismo ng panlilinlang sa kanya ng akusado. At pangatlo po, ang akusado ay dapat may intensyon o layunin na mangloko ng ibang tao para sa personal niya pong pakinabang. In terms naman po of penalty o kaparusahan, ang estafa po ay nakadepende sa bigat po ng kasalanan o sa halaga po ng perang natangay o pinsalang naidulot po nito sa biktima. So ito po ay maaring kaparusahan ng pagkakakulong po na may kasamang fine o multa. So ayun po ang estafa. Tapos naman po regarding po sa plunder, ang plunder po or mas kilala po natin bilang pandarambong ay may kinalaman po sa sinumang pampublikong opisyal. Ang pampublikong opisyal po na ito ay kailangan pong sa kanyang sariling paggawa po or for example nakipagsabwatan po sa mga kapamilya niya within the 4th degree or kanegosyo, mga nasasakupan, mga tauhan niya po or iba pa man pong tao. At sa pakikipagsabwatan po niya na yun ay naghakot po siya, nag-iipon o nagkakamit ng mga illegal na kayamanan o mas kilala po natin na ill-gotten wealth. So kapag po sinabi nating ill-gotten wealth, hindi po pera lang ang tinutukoy natin dito, Miss Annie and Attorney Dat. Kasama din po dito ang anumang ari-arian, mga negosyo, or material na pinangahawakan po ng sinumang tao. Sa plunder din po, kailangan din po na para po masabi nating plunder ay may mga illegal po na gawain na ginagawa ang akusado dito. Halimbawa po dito ay paglulustay po ng perang pampubliko. Pangalawa din po, pwede rin po direkta o hindi direktang pagtanggap ng regalo, bahagi, kickbacks o kahit anuman pong, dito po pwede po nating masabi na parang bribery po dito sa direkta o hindi direktang pagtanggap. And meron din pong sinasabing pandarayang pagpapadala po o pagbibigay ng mga ari-arian na pag-aari ng pambansang pamahalaan o anuman pong ahensya ng gobyerno o instrumentalidad. At pwede rin po dito na pamamagitan din po ng pagkakamit or pagtanggap po ng direkta at hindi direkta ng anuman pong bahagi ng stocks, mga equity, o ano pa mang interest po o pakikilahok regarding po sa mga negosyo.
And meron din po tayong, maaari din po itong paglikha po ng mga agricultural, industrial, or commercial po, or kahit anuman pong kombinasyon ng mga ito, na ang layunin po ay makinabang ang mga particular na tao or may interest po. At ito po ang pinaka-importante po sa plunder, na ang kabuuang halaga po na naipon ng akusado dito ay umaabot po sa 50 million. So ang penalty po dito ay reclusion perpetua po. Ito po ay maaaring 20 years to 40 years na pagkakabilanggo. So ang pinaka-importante pong pagkakaiba ng estafa at plunder. Ang plunder po ay more on sa pampublikong opisyal. Pero hindi po ibig sabihin na pribadong individual ka ay hindi ka po pwedeng makasuhan ng plunder. Kapag po napatunayang nakipagsabwatan ka sa pampublikong opisyal, ay maaari ka rin pong maparusahan ng plunder. Okay. Yan, Attorney Dot. Ayun, Thank you very Miss Ann, much. kompletong-kompleto talaga naman. Yan, Ako bigla akong naalala yung mga batas na yan. Oo, nakalimutan ko na yan di ba? Pero Miss Annie, para lang mas sisimplihan ko lang bago ko ibigay sa iyo. Example lang po ng estafa para po maintindihan po ninyo. Kunwari po ikaw, Miss Annie, sabihin ko sa iyo, Miss Annie, bigyan mo ako ng 100,000 pesos, ilalagay natin sa restaurant. Pagkatapos, kikita ka dito. In 1 month, meron ka ng 50,000 pesos nakita. O, ikaw naman, naingganyo ko, di ba? Binola lang kita. Actually, ang ginawa ko, pinang-shopping ko, ginamit ko para sa iba. Pero, so meron akong panloloko na ginawa sa'yo at nakuha ko yung pera mo dahil sa panloloko na ginawa ko sa'yo. Hindi ako public official. Okay? Tayo lang, magkaibigan tayo. Hindi ako nagtatrabaho sa gobyerno. Okay, yan, estafa. Pero yung sinasabi ni attorney, yung plunder, kailangan public official ka. Nasa gobyerno ka nagtatrabaho. Pagkatapos, ginamit mo yung pera. Well, one example lang yan. Ginamit mo naman yung pera na pampubliko. Kunwari, meron dito talagang actual case. Etong isang si General, pera ng bayan, binigay sa misis. Nag-abroad yung misis, ginastos yung pera ng bayan, nabisto. Kasi nung pumasok siya doon sa isang airport, nakita kung gaano kadami ang kanyang pera. Yung pala, pera ng Pilipinas yun. So yun naman, Miss Annie, ang plunder.